Parang umulan eh, no? Oh, basa ang kalsada eh, oh. Tapos doon is parang naulan pa. Masarap sana magdagat eh, no? Dagat. Kaya nga lang, sa dagat, mainit din. Kasi wala naman dagat na may taklob, di ba? Wala naman shaded na dagat. So, mainit pag nagdagat ka. Kung sabaga, talo ka pa din eh. Masusunog at masusunog ka pa din. Tapos, pwede ka mag-swimming pool. Yan. Meron naman mga swimming pool na may ano eh, mayroong parang net. Yan, shaded net. Yan. Kaya nga mas maganda kung private. Yan. Maganda pag private swimming pool. Ang consequence lang niyan eh, medyo may kamahalan na mga ganon. Mga private pool. Medyo may kamahalan. Eh, siyempre, budget friendly lang tayo. So, next option mo is mag-ilog ka. Oo nga, no? Oo, pwede nga naman mag-ilog. Ano pa yan sa ilog, ha? Kasi sa ilog kasi malamig ang tubig. Yan. Running water pa yan. Sabaga malinis ang flow ng tubig. Yan. Malinis. Kung sabaga maayos. Yan. Oo nga. At may shaded pa. Kasi may mga puno-puno kadalasan yan sa gilid, eh. Mga ilog. Yan. Kaya lang ang problema mo is yung way papunta doon. Yan. Ano pa 7-Eleven? Yung way papunta doon kasi kadalasan yung mga ganang ilog, ano yan eh. Nasa mga mabunduking area yan eh. So, ang solusyon mo doon is gumamit ka ng mga adventure na motor. Yan. Kagaya halimbawa nito, oh yan oh. Suzuki Bistrom 160. Parang sakto-sakto eh, no? Di ba, mga idol? Well, alam niyo na siguro kung anong pag-uusapan natin, eh, no? So, welcome sa ating daldalan portion. Ang dami sinabi, pero meron tayong nakitang motor. Nasakyan ko pa. Well, yes, mga idol, ang ganda ng ating pasakalye at swak na swak para sa motor na Suzuki Bistrom. Yan. Well, eto na, yung pinakamaliit na Suzuki Bistrom, pinakamababang displacement, ang Suzuki Bistrom 160. Yan. At yan ang ating pag-uusapan ngayon dito sa ating daldalan portion. Well, umpisahan natin to sa kanyang makina. Yan. Sa makina Suzuki Bistrom, napaka-basic ng makina nito eh. Isa siyang 160cc na may single cylinder, single overhead cam, 2 valve, oh, di ba? Fuel inject, oh, di ba? Air cool, oh, di ba? At meron siyang 5-speed transmission. Yun, di ba? Napaka-basic. Yung basic engine na nilagyan nila ng fuel inject at saka nilagyan nila ng 5-speed yan. So, hindi siya ganun ka, ano talaga, kung sabaga hindi pandigma ang makina niya, pero masasabi mo na pangpatipiran ng styling niya, pangpatipiran ng dating yan. Sabi nga ni Suzuki, kaya daw nito ng 50 km per liter. Oh. Imagine mo, 50 km per liter. Diba? 50 km per liter. Sa layo nun, diba? Makarating ng makinang ito. Ang layo na no, napakatipid eh. Yun yung kiniklaim ni Suzuki na kaya ni Suzuki Bistrom 160. Kaya daw niyang mag-reach ng gano'n. No? Laking bagay yun ba? Diba? So next natin pag-usapan ay ang kanyang mga suspension, kagulungan at mga kapenuhan. Yan. Pagdating sa kanyang suspension sa unahan, meron siyang telescopic fork. Yes, opo. Telescopic fork lang siya, yung standard lang, hindi pa siya yung inverted. Yan. Pero maganda na kasi yung fork na ito is nasa 41mm. So bawing-bawi ka no, mataba na yun. Kung tutuusin, actually parang pang big bike na yung mga ganong style eh. Yung ganong size ng fork, yung taba ng inner tube. Parang pang big bike na eh. Kaya sulit na yun. Maganda na para sa ganitong klaseng motor. Saka hindi naman nila lalagyan niya ng maliit na fork kung pang adventure ride na alam naman natin na ako nung dinadala ng mga adventure rider, di ba?
mga lubak-lubakan na yan, sisisiwin niyan, no? Pagdating sa gulong sa unahan, meron tong 100 by 80 by 17. Well, yes, opo mga kaibigan, mga idol, mga kasama. By 17 po ang kanyang unahan, kaya madaming gulong ang mabibili. Yan. At yung kanilang stock style na ginamit dito ay dual sport style. Yan, o, diba? Ang galing, oh. Dual sport on and off-road na gulong ang gamit dito. Kaya, kahit saan pwede mong isabak yan, o, diba? Pang-adventure nga, di ba? Tapos pagdating sa kanyang preno, meron na rin itong disc brake. Yan, no? Hindi ko lang alam kung ilang pot yung kanyang disc brake, pero naka-disc brake na siya sa unahan. Talaga namang kapeno-peno, pag-preno mo, tigil at titigil ka. Pagdating sa likod, meron itong monoshock. Yan, naka-monoshock. Ang sabi nila is meron itong 7-stage adjustment. Wow! 7-stage. Ano ba yun? Nataas ba? Natigas ba? O nalambot ang kanya suspension? Hindi ko alam kung paano yung setting ng 7-stage adjustment na yun. Pero maganda kasi adjustable nga. Hindi ko lang alam kung may rebound and inbound, pero coil pork shock pa yun. Oil shock ba o kung ano man yan. Pero basta yan na yan. Sige yan ang kanyang shock sa likod. So pagdating sa gulong man, meron itong 130 by 70 by 17 din. Yan. Opo mga kaibigan, parehas pong by 17 ang kanyang una at huling gulong. At dahil dyan, adventure bike to, ginawa na rin nilang adventure tire, naka dual sports tire din. Yan. At dahil dyan, nilagyan na rin nila ito ng disc brake sa likod. Yan, no, diba? At hindi lang yan, diba? Dahil kung napansin nyo kanina, yung picture, yung video, nadaanan na, kung napansin nyo kanina, parang ang laki ng katawan ng motor, di ba? Alam nyo bakit? Kasi nagwo-workout to. Well, alam nyo na ibig ko sabihin. Meron siyang abs. Wow! Opo mga idol, may abs ang motor na to. At hindi lang yan, ha? Dahil may abs to sa unahan, nilagyan namin nila sa likod. Walang joke. Imagine mo, ha? Yung motor mo, naka-dual sports tire, naka-dual disc brake. Abay, ngayon dinagyan pa nila ng dual ABS o saan ka pa? Panat likod, naka-ABS. Wala dyan. Pag hindi ka pa naman tumigil niya sa tamang pagkakataon, ay ewan ko lang sa iyo. Malamang hindi ka na meno. So pagdating sa kanyang headlight, yan. Headlight, signal light, tail light, at saka kanyang panel, yan, opo. So pagdating sa kanyang headlight, meron to ng tinatawag natin na dual vertical headlight LED. Hindi ko alam kung projector type yan o ano. Pero dual headlight siya na magkapatong yan. In short, diba, dual na naman. Dual sports motorcycle na nga to Dual pati headlight. Napaka-dual ng motor na to. Well, yes, LED headlight siya, dalawang magkapatong, at yan yung nauuso ngayon sa mga motor, dalawang magkapatong na mga naka-vertical position pa. Yan yung nauuso ngayon na headlight. Yan. Last year ko pang nasabi sa inyo di ba? Sa CF Moto nasabi ko na yan. Well, yun din ang kanyang setup, dual headlight. Kaya adventure talaga no? Ang dating niya, no? Tapos pagdating sa kanyang signal light, nakahiwala, hindi siya nakasama dito, kaya visible na visible ka kung saan ka mang pupunta. Pagdating sa taillight, taillight niya, kakaiba ang taillight nito, malapad. Malapad yung kanyang taillight na pahaba, parang parang hollow blocks yan, ang style yun, pahabang ganon. Ang style, pahaba siya, kaya napakaganda ng butaw ng ilaw nito. Kung sabaga, pag naglagay ka ng top box dito, visible pa din, visible na visible kasi maganda yung setup ng kanyang headlight. Hindi siya yung ng headlight. Maganda yung setup ng kanyang taillight niyan. Visible na visible. Hindi kagaya ng ibang taillight na patulis, di ba? Medyo hindi siya ganoon ka-visible pag patulis, pag naglagay ka ng top box. Medyo nahaharangan siya, lalo na pag ang nasa likod mo medyo malaking sasakyan.
Eh kung yan eh yung medyo palapad ng konti, eh mas maganda siguro ang butaw ng ilaw niyan. Malapad, di ba? Kaya mas malaki yung chances na makikita at makikita yung pagpreno na yan. Yan. Ang iyong pagtigil gamit ang dual ABS. Na habang nakabuhay ang iyong dual headlight. Putik. So next is yung kanyang signal light sa likod. Ito, nakabuod, nakalagay sa may fender. Wow, di ba? Kaya kitang-kita ka kung saan ka pupunta. Hindi ka makakalusot pa, di ba? Banlag na lang ang banlag na lang makakabangga sa iyo. Malamang hindi naka-dual abs. Pag nabangga ka nila sa likod. Pag hindi nila alam kung saan ka pupunta, eh, ewan ko na. Napakaganda na ng setup na ito. Ito na yung safety purpose na ito eh. Yung mas visible ka sa kalsada kung saan ka pupunta. Kasi hindi na overpower ng headlight at saka ng taillight ang iyong signal light. Yan. Isa yun sa pinaka-advantage ng mga ganang setup na motor. Pagdating sa kanyang panel, eh medyo retro looking ang kanyang panel kasi ito ay hugis bilog. Yan. Para siyang out of date na eh. Kaya nga tutusin eh. Kasi bilog na headlight eh. No? Pero hindi naman siya basta hindi naman siya basta panel lang. Kasi ano to eh. Digital panel. Yan. LED ba? LCD. LCD panel. Yan. LCD panel pa. At naka-reverse to. Reverse panel yan. Kasi yung kadalasan mo makikita sa mga LCD panel ay ang background ay kulay gray yan. Tapos ang sulat ay kulay black. Well, this time dito sa motor na ito ay ang sulat ay kulay white at ang background ay kulay black. Kaya naman kitang-kita sa kadiliman, sa kalinawan at sa iyong pagmumoto. Isang sulyap mo lang, alam mo na kung ano reading mo. Ano na yung speed. Kasi na ito, accelerator. Mayroong speedometer, may tachometer, may fuel, yan, may orasan pa ata yan. Mayroong temperature, mayroong check engine, di ba? Lahat na lang gusto mong malaman, mayroon dyan. Huwag lang kalukuhan. Well, yes, napakaganda naman. Napakasimple ng panel nito. Yan, simple lang. That's all. Ganun lang kasimple. Informative, basic information. Kung ano lang talaga yung dapat malaman ng rider, yun lang yung nilagay talaga nila. Hindi na nilagay nila kung ano, cheche-borecheng, kung ano-ano. Kasi LCD panel naman siya. Hindi naman siya yung mga TFT type na panel. Yan. So pagdating sa kulay, meron kang dalawang pagpipilian. Yan. Ito yung yellow na nakita natin with an accent of blue at saka isang black with an accent of blue pa din. Wow! Mas maganda yung yellow kung tutusin kasi pag sinabi mong yellow ay alam mo na agad na Suzuki Bistrom. Yan. Tapos nilagyan pa nila ng accents ng blue kaya sabaga litaw na litaw yung pagka-yellow niya kasi may yung accents ng blue. Kasi baga parang hindi in-overpower ni blue si yellow kaya maganda. Saka branding na ng Bistrom yung yung kulay dilaw, diba? Pag sinabi mong dilaw na adventure motorcycle, Bistrom na agad yun. Alam na ng mga tao yan. Kaya dilaw na ang magandang kulay. Compared sa black, halos same pattern din lang naman. May accent din ng blue kaya lang hindi ganun ka-visible. Hindi ganun kaganda yung appealing ba yun, yung tindigan niya. Yan. So, special features yan, di ba? Kung mapapansin nyo sa unahan, meron siya na itong tuka na to. Yan. Special features yan. Kasi nga, Bistrom to eh. Hindi dapat pang adventure riding to. Hindi nilagyan nila ng tuka yung ganyan, di ba? Kahit nasabi mo yung headlight niya ay naliko sa nagalaw, pag naliko ka, hindi kagaya ng usual natin na Bistrom na naka-steady lang, sa body nakakonect. Ito kasi sa manubela nakakonect sa fork nakakonect. Kaya pag lumiko ka, naliko din ang iyong ilaw. Tapos yung kanyang tukangan na yan, yung fender na yan is para nakabuild din ata dito sa headlight. Kaya pag liko mo, naliko din yan, di ba? Kasi may safety purpose din naman yan, di ba? Iwas talabsik yan. So, speaking of talabsik, meron din tong tapaludo pa sa ilalim. Yan, kulay black na yan, Imagine mo.
Yung dual sports style mo sa dual motorcycle mo na may dual disc brake, na may dual ABS at mayroon dual headlight ay nilagyan din ng dual fender sa una. Napaka-dual talaga ng motor na ito. Diba? May dual fender sa una. Siguro ano yun? Para nga naman, maganda. Walang talapsik talaga eh. Sabaga, ang goal ni Suzuki dito is maging major fender niya yung kulay. Etong pinakatuka sa taas. Yun talaga yung major na fender eh. Pero siguro, nilagyan namin nila ito kung sabaga, para makaiwas namin nga sa talapsik eh. Dahil magtatalapsikan at magtatalapsikan talaga yan eh. Sabaga, magdudumi at magdudumi ka, kaya siguro nilagyan nila ng ganun pa rin yan. Maganda sana kung ano to eh, yung medyo maliit lang na yung na fender, yan. Maganda sana kung gano'n na nilagay nila. Hindi yung malaking parang full size fender yan. Yung mga pang retro na fender, parang maliit lang. Yan. Para lang, pero enough na. Pero enough na para makasangga ng mga talapsik-talapsik. Yan. Maganda sana kung gano'n nila. Yan. At pagdating dito sa may manibela, sa may kaliwang bahagi, mapapansin nyo, meron siya ditong hazard. Wow! Naka-hazard to. Well, hindi ko alam kung paano yung hazard niya. Kung namamatahan, kung halimbawa kayo naka-hazard at nag-left turn ka, kung mamatal yung signal mo, hazard mo na kanan, no? Hindi ko alam kung ganun siya eh. Kasi mayroong ganung setup eh, namamatay yung hindi mo sinelect pagdating sa signal light. Pero pag sinenter mo ulit yung signal light niya, isiilaw ulit yung buong hazard. Yan. Yun ang hindi ko alam kung meron siya. Yan. Meron din siyang passing light, di ba? Narito ang passing light niya sa may high-low na yan. Yan. Pipindutin mo tong baba, magpa-passing light yan. Narito na yung kanyang passing light. Yan. Pagdating sa kanan, kung mapapasin nyo, parang walang kable, no? Walang throttle cable. Bakit? Kasi naka-drive-by-wire to. Woo! Di ba? Saan ka nakakita? 160cc naka-drive-by-wire, Adventure bike naka-drive-by-wire, Kaya siguro kiniklaim ni Suzuki na kaya nito tumakbo ng 50 km per liter. Kasi imagine mo, naka drive-by-wire, naka fuel inject, naka single cylinder, tapos single overhead cam at saka 2-piece 2 valve. Saan ka pa? Hindi ibig sabihin kung pampatipiran talaga itong motor na ito. Kaya siguro kaya-kaya ang i-claim ni Suzuki na kaya na ito ng 50 km per liter. Kung mapapansin nyo naman napakalalim ng kanyang manubela, yan parang parang 6 inches yung lalim. And because of that, tinanggal nila dyan ng susian. Namin ito sa may tangke ang susian, diba? Ang galing sa halip na mahirapan kapag dukot-dukot doon sa malalim na yun, nilagay na nila dito sa may susian ng tangke. Kaya naman, maganda ng ginawa nila dito. Kasi baga, convenience naman to. Ang datingan, convenience yan. Ang datingan, kaya maganda kung tutusin. Speaking of tangke, nasa 13 liters ang gasolina nito. Fuel capacity. 13 liters. Di ba? Ang dami na nun. Layo na marating mo sa 13 liters. Imagine mo 13 liters. Imagine mo 13 liters yung fuel capacity na yung tangke. Tapos natakbo ka ng 50 km per liter. Put. Nasa 600 km matatakbo mo yan, di ba? Layo na nun. 600 km kung tutuusin, no? Di ba? 30 times 50, 600, di ba? 13 times 50, diba? Nasa 600 di ba?
Kasi 13 eh, sa 50-50 di ba? Na malayo kung tutusin, napakalayo na mababating mo sa iyong full tank. Na parang pumunta ng Maynila, parang pumunta ng Baguio pabalik. Yan, ng Maynila. Yan. Ganon siya katipid kung tutusin, di ba? Sa isang full tank niya. Tapos kung mapapansin nyo, naka single seat lang siya. Yan. Hindi na single seat, ano ba yan? Yung buo ang upuan, pati sa angkas, isang buo lang. Isang set ng upuan lang siya. Yan. Pero malambot yan ha. Nasubukan ko kasing upuan to malambot ang sabi ng representative nila nasa 790 daw ang seat height nito. Pero nung sinakyan ko siya, parang 800 ata. Parang gayon. Actually, hindi naman lapat ang aking, hindi naman naka-flat footed ako, pero slightly nakaangat ang aking sakong. Yan. So, hindi siya ganon kataas na motor, nga, di ba? Paano pa kung may karga na itong gasolina, di ba? O kaya mas mataba ako, di ba? Mas bibigat pa ako and mas bababa pa yung kanyang suspension. Yan. Saka yung suspension nito, ang tigas pa nga kasi bago pa Kasi baga, hindi pa nayayag-yag kaya matigas pa, mataas pa ang tindigan yan. Saka nga wala nga load Walang kargang gasolina kaya magaan pa siya. Yan. Saka hindi ko alam kung nakadagdag ng height yung pinagsampahan nila, yung display kasi ito na sinakyan ko Hindi ko alam kung nakadagdag ng height yon. Sa tingin ko para nakadagdag din yon. Kahit 0.5 cm. Saka yung shape ng upuan yan, isa din yan sa nakakataas. Kasi yung upo mo is hindi ganun ka narrow yung paa mo, di ba? Tingnan mo, umupo ka, sumakay ka sa ADB at sumakay ka sa XRM na parehas ang seat height, magkaiba ang upo. Ayan. Kasi ang sa ADB malapad ang upuan, samantalang ang sa XRM ay matulis ang upuan. Kaya ramdam mo yung pinagkaiba nila. So, magkasintaas pero magkaiba ang lapag ng paa, ng binti ba? Yan. Sabaga parang hindi ka naka-split masyado. Yan. Kaya medyo mababa ang ground clearance. Maabot mo pa rin. Yan. At kung mapapansin nyo naman dito sa kanyang likuran, malapad yung kanyang yung kanyang upuan. Yan. Kasi naka-design na kasi to para sa comfort riding. Yan. Kaya ganyan yung style ng upuan niya, malapad. Tapos etong flarings na dito malapad din. Kasi baga talaga to naka-ready na para sa adventure talaga. Meron pa nga yan may pa nga yan mga aftermarket na bracket para sa pannier yan. Pwede mong lagyan dyan ng pannier. Kasi maganda siyang tingnan, hindi siya yung awkward tingnan na matulis ang puwet. Kasi yung kanya sa palapad kaya magandang tingnan. Saka yung style niya is parang pang pannier ready talaga. Sabaga, pang adventure type talaga siya. Pang adventure talaga yung minimimic ng motor na ito. Sabaga, yun yung magiging gamit niya pag adventure talaga. Yan. Kung mapapansin nyo naman, sa baba ng kanyang sa may bandang gulong sa likod, meron siya nito, hugger, may tire hugger. Dual fender na naman ba to? Meron siyang kasamang tire hugger, kaya iwas sa talabsik at safe na safe ang iyong likod at yung passenger at ang iyong passenger kung ikay may sakay, di ba? Safe na safe kasi walang talabsik talaga, di ba? Talagang dual safety nilagyan nila ng ganito, ng nilagyan nila ng mudguard yan, di ba? Iwas nga naman sa talapsek yan. Napakagandang bagay niyan. Hindi ko lang alam kung pagputik na kasi malamang pagputik ng dinadala mo, magsisiksikan dyan ng putik di ba? Hindi natin alam kung paano magiging kapag putik na pinag-usapan. Yan. So kung dito naman sa kanyang gilid kung mapapansin nyo ito yung tambutso niya. Ayan. Two part, 2 part, 2 part daw, 2 part na tambutso kasi yung hinahati mo sa dalawa. 2 part, 2 part na tambutso. Kasi yung hinahati mo sa dalawa.
Kung sa baga nabubukod mo ang iyong manifold at saka ang iyong canister, yan, magkabukod ng dalawa, kaya dual pa din, oh, di ba? Napaka-dual talaga ng motor na ito. Dual na ako dito sa motor na ito. So, yan na. Sa palagay ko, nasabi ko na lahat ng ng spec, features, at saka, ay teka, ito pa pala. Meron pa pala. Ito pala motor na ito ay mayroong USB charger. Yan na nga ba? Dahil adventure motorcycle ka, lagyan ng USB charger. Yan po mga kaibigan, mga idol. Yan dahil may USB charger ka, pwede mo gamitin yung pan-deliver ng mga parcel o pan-deliver ng mga order o di ba? Pan-deliver na mo pang Lalamove, pang Grab, pang Food Panda, o di ba? Pang Mubit. Ano ba ang kulay yellow? Hanes B, o di ba? Ano ba 'yun? O di ba? Ang galing no? Kulay yellow, Hanes B. Hanes B ba 'yun? May Hanes B ba? Parang si Bumblebee kulay nito di ba? So di ba? Ang galing, may USB charger ka, kaya pwede kang liwaliw kung saan, hindi ka basta-basta malolobatan. Yan, ika nga. Kung sabaga, makakapag-cellphone ka pa na makakapaglagay mo dito sa yung manubela, pwede ka maglagay dyan ng phone holder kasi naka-naked handlebar naman siya. So, makakapaglagay ka ng phone holder para ikaw ay makapag-cellphone pa. Yan. Tapos, eto nga, may USB charger siya. Kaya hindi na malolobot ang iyong cellphone. Oh, yan. Halagang 146,000 pesos. Wow! Meron ka lang isang Suzuki Bistrom 160. Yes, mga idol. 146,000 lang, di ba? Meron ka ng adventure motorcycle na butchog, nag-workout kasi may ABS. Dual ABS pa yan, di ba? Saan ka makakakita? Hindi pa nga siya pumasok doon sa range na 1,000 per cc, di ba? Kasi yung iba, pasok na pasok doon sa 1,000 per cc. Pero ito si Suzuki Bistrom 160, hindi pa umabot sa ganung category. Yan. So, napakamura pa ng motor na ito. Mura pa talaga, kung tutuusin. Yan. Kasi kaya daw nito ng 50 km per liter, Tapos meron pa siyang drive-by-wire, naka-ABS, dual ABS, naka-tubeless type pa to, tubeless kasi naka-mags to ang pangit nga lang sa mags niya is mukha siyang China bike. Kasi meron siyang yung accents ng silver, yan, chrome, yan. Di ba, usong-uso yan sa mga Rusi, yung ganung style, yung kulay black tapos sabay biglang may silver na design, naka layout, yan, lining na silver. So, ang lakas makarusi ng gulong. Kaya kung ako tatanungin, ang pangit. Maganda, pinrat black na lang nila para maganda ang kulay ng gulong. Para hindi ganun parang China mags. Di ba? Oo, di ba? Sa halagang, ito na naman, sa halagang 146,000 pesos, meron kang motor na Bistrom 160 na mayroong dual headlight, yan, vertical position. Merong dual sports tire, yan, navi tire, on and off road. Merong dual disc brake, unat likod ay naka-disc brake. Meron din siyang dual ABS, yes, mga kaibigan. Unat likod naka-ABS. Meron kang dual valve para mas matipid. Intake at exhaust valve, dalawa lang po yan. Meron kang single cylinder head, yun naman, single piston, single overhead cam, na talaga naman pang patipiran na naka-fuel inject at wala tong sleeper clutch ang pagkakaintindi ko. At meron dito 5-speed transmission, yun naman, air cool, kaya naman napaka-less maintenance ang kanyang motor, di ba? Saan ka magkikita ng motor na gano'n? Naka-dual fender, unat likod. So yan na, napaka-dual talaga na motor na ito. Lahat na ng kaduwalan ay nagkaroon siya. Dual fender, dual headlight, dual sports tire, dual disc brake, dual ABS, di ba?
Dual bulb, oh, di ba? Dual signal light. Yung pwede isa na signal light, baka malalaman ko sa alili ko. So, yan na. Sa halaga 146,000 pesos, makakabili ka ng mga idol na isang maganda at brand yung motor na Suzuki V-Strom 160. Yan. The Adventure Motorcycle entry level in an entry level. Yan. Ni Suzuki. Yan. O, di ba? So, yan na. Sa palagay ko yung inasabi ko ng lahat ng aking gustong sabihin at lahat ng aking nalaman na impormasyon tungkol sa motor na ito. Yan. Well, salamat nga po pala doon sa ating mga subscribers. Yan. Sa ating mga walang awa at walang patid na panonood ng ating mga video. Woo! Peace, man! Yeah! Salamat po sa ating mga subscriber, yan, sa ating mga nanonood. Sana may mag-subscribe pa kayo para tayo dumami. Yan, oh. Sa ating mga commenter, sa mga nagko-comment, oh, yan. Sa mga nagla-like, yan, sa mga nag-share, yan. Maraming salamat po sa inyo. At kayo hindi nagsasawa sa inyong pinaggagawa. Oh, di ba? Maganda po yan, nakakatulong po yan. Sana po dumami pa tayo, yan. Sana po magkaroon pa tayo ng madaming subscriber. Yan. Kailangan natin yan para tayo mag-grow up na. Salamat din po pala doon sa mga sa mga nagko-comment, yung mga nagsasuggest, mga nagtatanong. Sana po nasasagot ko ng maayos yung mga tanong yan. At pasensya na po pala doon sa iba na hindi ko nasasagot ang tanong kasi hindi ko alam kung paano sasagutin eh. So nagla-like na lang ako sa ninyo. Nilalike ko na lang yung tanong ninyo kasi pinag-iisip ako kung paano ko sasagutin yan. So, yan na. Sa palagay ko ay nasabi ko na lahat ng aking gustong sabihin sa inyo. Oh, na pagdating kay Suzuki V-Strom 160, yan. Sana ay naliwanagan kayo at napag-isip-isip nyo kung ano ba talaga motor ang gusto nyo bilhin. At sa totoo lang, ang galing ni Suzuki. Nilabas nila yung motor ng walang kalaban, di ba? Asing wala siyang kalaban. Kasi nag-stop production na si Honda ng Suzuki. Nag-stop production na si Honda CBX 150. Yun lang naman yung adventure bike na pwedeng kalaban ni Suzuki na 250, di ba? Suzuki V-Strom 250. Nag-stop na ng production. So, ano nang kalaban ni Suzuki V-Strom? Di ba? Wala. Solo niya yung ranking pagdating sa adventure bike na mga 150cc category, di ba? Solo. Walang kalaban. Kasi enduro na yung iba eh. Enduro na yung mga motor ng iba eh. So, iba naman ang category nun. Enduro yun. Di ba naman pwedeng ipan-city drive yun kasi bugal-bugal ang gulong nun eh. Di ba? So, iba ang dating. Oh, di ba? Kaya ang galing ng timing ni Suzuki dito nung nilabas nila si Suzuki V-Strom dito sa Pilipinas. Wala siyang kalaban, kasi baga solo niya yung line, solo niya yung linya na yon. Walang ibang adventure motorcycle ang naka-line up para sa ganong CC at saka ganong displacement ba yan. Walang ibang kaagaw siya pagdating sa ganong displacement ng adventure motorcycle. So, ang galing na ginawa ni Suzuki. Siguro kung ilalabas ni Honda ulit yung kanilang CBX, madaming bibili pa nun si Honda CBX. Kasi ang tinarget kasi ni Honda ay hindi yung high-tech na technology na meron sa motor. Actually, wala nga ABS to, di ba? Yung CBX. Ang tinarget ni Honda is more on makina. Yan. Kasi yung makina niya, naka 6-speed, naka fuel inject, naka 4 valve, naka liquid cool. Ang galing. Maganda yung setup ng makina niya. Compared natin dito kay Suzuki V-Strom. Yan. Siguro, maganda nito is gawa tayo ng vlog na comparison ng dalawa. Yan. Maganda. Yan, maganda. Abangan nyo yan mga idol. Gagawa tayo niyan. Pag-iisipan natin mabuti yan kung paano natin pagkukumparahin yung dalawang motor niyan. Pero sa ngayon, si Suzuki V-Strom muna ang bida. Yan. So, yan na. Sa palagay ko ngayon nasabi ko ng lahat. At pasensya na nga po pala at medyo
paputol-putol ang ating gawa ng vlog kasi nagkaman ako ng trangkaso. Ay, hindi ako makapagsalita ng maayos. Actually, as of now, paus-paus pa rin ako ng konti. Hindi pwedeng tumigil dahil hindi nauubos ang motor sa mundo. Kaya kailangan nating i-vlog, kailangan natin ibahagi sa inyo. Kailangan kong ibahagi sa inyo ang mga impormasyon na natututunan ko sa mga motor na ito. Well, yan na. Sa palagay ko ay nasabi ko na lahat. At ako po si Yeye at nag-iiwan sa inyo ng kasabihang mag-aral ng mabuti at baka kayo magka-medal. Well, hanggang sa muli. Paalam!